Ang ulan sa labas ng naglalakihang gusali ng Makati ay tila nais abutin ang langit. Sa itaas na bahagi ng Griffin Tower, kung saan matatagpuan ang opisina ng pinakamayamang bilyonaryo sa lungsod, tanging ang mahinang pagtipa ni Xavier sa kanyang laptop ang naririnig. Sa labas ng kanyang pinto, isang babaeng basang-basa ang kanina pa nag-aabang sa pagkakataon. Si Nina ay dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mga sapatos ay nagiiwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet. Hawak niya ang isang lukot na envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kaba. I don't remember scheduling an appointment with a student tonight, Nina. Anong kailangan mo? At kailangan mo pang mambulabog sa ganitong oras. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Xavier mula sa kaniyang ginagawa. Ang kanyang boses ay baritono, seryoso at puno ng otoridad na tila ba bawat salitang bibitawan niya ay isang batas na dapat sundin. Sir, pasensya na po talaga kung naabala ko po yung oras ninyo. Pero kasi wala na po akong ibang matakbuhan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Dito na dahan-dahang ibinaba ni Xavier ang kanyang fountain pen. Sumandal siya sa kanyang leather chair at tinitigan si Nina mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mata ay tila sinusuri ang bawat hubog ng katawan ng dalaga. Desperation is very unattractive perfume, Nina. Nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka lang napadpad dito para humingi ng pirma sa project mo. Diretsuhin mo nga ako. Magkano? Napalunok si Nina. Ang kanyang puso ay parang gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Inilapag niya ang lukot na envelope sa lamesa ni Xavier. 5 milyon po, Sir Xavier. Ang kapatid ko, kailangan niya ng agarang operasyon sa puso. Kung hindi po siya maooperahan sa loob ng 2 linggo, mawawala na siya sa amin. Wala po kaming ganoong halaga at alam kong kayo lang po ang makakatulong sa akin. Isang maikli at malamig na tawa ang pinakawalan ni Xavier. Hindi iyon tawa ng pagkatuwa, kundi tawa ng pangungutya. Kinuha niya ang envelope at itinapon lamang iyon sa gilid na tila ba basura ang laman nito. 5 milyon? Sa tingin mo ba ATM ako na pwedeng pindutin kahit kailan mo gusto? I am a businessman, Nina. In my world, we don't give money. We invest. Now tell me, anong makukuha ko sa 5 milyong piso na hinihingi mo? What is your ROI? Your return of investment? Gagawin ko po ang lahat, sir. Magtatrabaho po ako ng libre sa kumpanya niyo habang buhay. Kahit anong posisyon, kahit anong trabaho. Susunod ako ng walang reklamo. Maging personal assistant niyo man o kahit tagalinis ng opisina niyo, gagawin ko. Tumayo si Xavier mula sa kaniyang upuan. Huminto siya ng napakalapit. Sapat na para maramdaman ni Nina ang init na lumalabas sa katawan ng lalaki sa kabila ng lamig ng ulan. Napakarami ko ng assistants, Nina. I have professional drivers and cleaners. I don't need another employee who will look at me with pity. Kailangan ko ng iba. Katulad mong babae lang ang pwedeng makapagbigay. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? May iba pa po ba akong pwedeng gawin para mabayaran ang halagang iyon? Iniangat ni Xavier ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang isang hibla ng basang buhok ni Nina. Inilagay niya ito sa likod ng tenga ng dalaga at ang kanyang mga daliri ay sadyang nanatili doon. Hinahaplos ang malambot na balat sa leeg ni Nina. Ang lolo ko ay may sakit at malapit na siyang mamatay. Ang tanging hiling niya bago siya mawala
ay makita ako na may asawa. He wants a woman who is clean, educated, but easy to handle. 1 taon, Nina. 1 taon kang maninirahan sa penthouse ko at magpapanggap na asawa ko sa harapan ng lahat ng tao. Lalo na sa media at sa pamilya ko. Asawa? Pero sir, graduating pa lang po ako. At bakit ako? Marami namang ibang babae na mas nababagay sa inyo. Bakit isang simpleng estudyante lang po yung nakatulad ko? Because you are desperate. At ang mga taong desperado ay madaling pasunurin. At dahil meron kang mga mata na kayang magsinungaling sa buong mundo para lamang iligtas ang taong mahal mo. I like that quality in a partner. It's so useful in business. Hindi ko po alam kung kaya ko ang hinihingi ninyo, Sir Xavier. 1 taon na pagpapanggap? Paano ang buhay ko? Paano ang pangarap ko? Hinawakan ni Xavier ang baba ni Nina at bahagyang inangat ito para magtagpo ang kanilang mga paningin. Ang titig ni Xavier ay tila nagnanakaw ng hininga ni Nina. You have no choice, Nina. It's a contract. In the morning, we are the perfect couple. In my penthouse, you are mine. I don't tolerate disobedience. Kapag sinabi kong suotin mo ang isang damit, susuotin mo. Kapag sinabi kong halikan mo ako sa harapan ng mga reporter, hahalikan mo ako ng may pagnanasa. Na tila ba, ako lang ang lalaking mahal mo. At sa gabi, kapag tayo lang dalawa sa penthouse at wala ng kamera, ano ang mangyayari sa atin? May pangamba sa bawat salita ni Nina. Ang gabi ay nasa akin, Nina. You live under my roof, eat at my table, and sleep where I tell you to sleep. Ganoon kasimple. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Is your sister's life worth your freedom for a year? Is she worth the sacrifice of being my property for 365 days? Bumalik ang lalaki sa kanyang lamesa at kumuha ng isang makapal na folder. Inilabas niya ang isang kontrata at ang kanyang mamahaling ballpen. Inilapag niya ito sa harapan ni Nina na tila ba isang bitag na naghihintay lang na kumagat ang biktima. The contract is ready. 5 million pesos. Kapalit ng 1 taon ng buhay mo. No feelings, no drama. Just pure business. Unless you want to make it more interesting. What do you mean by interesting? May masihigit pa ba sa pagbebenta ng sarili ko sa inyo? Muling lumapit ang binata. Sa pagkakataong ito, nilagay niya ang kanyang kamay sa bewang ni Nina. Sapat na malapit para maramdaman ng dalaga ang bawat paghinga ng lalaki. Mean that for the next 1 year, your body, your time, and even your smiles ay sa akin. Deal? Napapikit si Nina. Naisip niya ang kanyang kapatid na nahihirapan sa ospital. Naisip niya ang kanyang ama na halos mabaliw na sa paghahanap ng pera. Wala na siyang ibang paraan. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Xavier. Deal. Papahig ako sa gusto niyo. I can't hear you, Nina. Say it like you mean it. I want to hear the commitment in your voice. Deal, Xavier. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magiging asawa mo ako sa loob ng 1 taon. Papayag ako sa kontrata. Mabilis na kinuha ni Nina ang ballpen at nilagdaan ang papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang tinik na unti-unting pumupulupot sa kanyang pagkatao. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha kaagad ni Xavier ang kanyang telepono. Secretary Kim, transfer 5 million pesos to the hospital account of Nina's brother. Do it now. I want the confirmation in 5 minutes. Ibinaba niya ang telepono
at muling binaling ang kanyang atensyon kay Nina. Ang kanyang tingin ay puno na ngayon ng pagnanasa at ng pagmamay-ari. Take off your wet clothes, Nina. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Takot ang bumalot sa kanyang puso. Ano? Dito po sa opisina ninyo? Bakit ko naman gagawin yun? Don't be scandalous. Nilalamig ka at nababasa mo yung office ko. May robe sa banyo ng office ko na iniwan ng housekeeper ko. Change into that. From now on, you don't get sick. You have to be perfect because you are a griffin now. Ang asawa ko should always look her best. Opo, sir. Pupunta na po ako sa banyo. And Nina, isang huling paalala. Huwag mo na akong tatawagin, sir. Ang asawa, tinatawag niyang asawa sa pangalan nito. At huwag mong kakalimutan, mula sa segundong ito, ako nang nagmamay-ari sa'yo. Welcome to your new life, Mrs. Griffin. Napalunok si Nina at tumango. Naglakad siya patungo sa banyo. Bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kesa sa nauna. Pagpasok niya sa loob, mabilis niyang isinara ang pinto at napasandal doon. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kaba, takot at sa isang hindi maipaliwanag na emosyon na dulot ng malapit na presensya ni Xavier. Alam niyang sa pagpirma niya sa kontratang iyon, hindi lang ang kanyang kalayaan ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang buong puso. Dumiretso silang umuwi sa penthouse ni Xavier. Mula sa dambuhalang glass walls, tanaw ang buong liwanag ng Maynila. Pero sa loob, ang kapaligiran ay malamig. Pagkapasok pa lamang nina Xavier at Nina, agad na binalot ng kakaibang katahimikan ang paligid. Xavier, ang laki pala ng bahay mo. Parang hindi yata ako bagay dito. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili rito. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Inilibot ni Nina ang paningin. Ang bawat gamit ay halatang mamahalin, mula sa Italian leather na sofa hanggang sa mga painting na marahil ay milyon-milyon ang halaga. Pakiramdam ni Nina ay lalo siyang lumiit. Bakit nakatayo ka lang dyan? Come here. Saan po? Saan tayo pupunta? Hindi sumagot si Xavier. Sa tapat ng isang malaking pinto, pagbukas nito, bumungad ang master's bedroom. Ang kama ay napakalaki, nababalutan ng itim na silk na sapin. Dito? Dito ako matutulog? Dito tayo matutulog, Nina. 1 taon tayong magpapanggap. At sa loob ng 1 taon na yon, kailangang masanay ang lahat ng tao rito. Na 1 kwarto lang ang ginagamit natin. I don't want any rumors na hindi tayo totoong mag-asawa. Pero akala ko ba sa labas lang ang pagpapanggap? Hindi ko yata kayang ituloy. Ito, kung pati sa pagtulog ay... Agad na pinutol ni Xavier ang dalaga. Wala sa usapan ng reklamo, Nina. Binayaran ko na yung ospital. Nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, ako naman ang masusunod. Lumakad si Xavier patungo sa kanyang minibar sa gilid ng kwarto. Nagsalin siya ng alak sa isang baso at marahang ininom ito habang nakatingin ng matalim kay Nina. Ang titig niya ay tila leon na handang lapain ang kalaban nito. Look at you. Nanginginig ka pa rin. Bakit? Takot ka ba na baka may gawin ako sa'yo? Ha? Hindi naman sa ganon. Pero kasi, hindi ako sanay na may kasamang lalaki sa kwarto. Lalo na ang isang katulad mo na hindi ko naman talaga kilala. Kilala mo ako bilang boss mo. Kilala mo ako bilang ang lalaking nagligtas ng kapatid mo. Sapat na yun. Ngayon, hubarin mo na yung sapatos mo at magpalit ka na ng pantulog.
Ayoko nang dumi sa kama ko. Saan ang damit ko? Wala kaya akong nadala kundi ang suot ko ngayon. Check the walk-in closet. Lahat ng kailangan mo ay naroon na. Binili ko na lahat. Mula sa mga gown na isusuot mo sa mga party, hanggang sa mga panloob mo. Lahat ay ayon sa panlasa ko. Dahan-dahang pumasok si Nina sa walk-in closet at halos malaglag ang kanyang panga. Punong-puno ito ng mga mamahaling brand. Nang makapili siya ng isang simpleng satin nightgown, mabilis siyang nagpalit. Paglabas niya, wala na si Xavier sa kwarto. Pero narinig niya ang tunog ng shower mula sa banyo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Xavier na tanging tuwalya lang ang nakabalot sa ibaba ng kanyang katawan. Lantad ang kanyang matipunong dibdib at ang mga abs na naghihimutok. Napaiwas ng tingin si Nina. Ang kanyang muka ay nag-init sa sobrang hiya. Bakit nakatalikod ka? You are my wife now, remember? You should get used to seeing me like this. Hindi pa ako handa, Xavier. Please, bigyan mo pa ako ng oras. Lumapit ang lalaki sa likuran ni Nina. Naramdaman ng dalaga ang init ng katawan ng lalaki at ang amoy ng sabon nito. Ibinulong ni Xavier sa kanyang tenga ang mga salitang nagpataas ng balahibo ng dalaga. Oras. I bought your time, Nina. Every second of it. Pero don't worry. Hindi ako namimilit kung hindi mo pa gusto. I want you to want me first. Gusto ko. Ikaw mismo ang lalapit sa akin at magmamakaawa na hawakan kita. Hindi mangyayari yon. Napilitan lang ako dahil sa pera. Pero hindi mo mabibili ang nararamdaman ko. Well, see. Lahat ng tao may presyo, Nina. At ikaw, nagsisimula ka palang bayaran ang utang mo. Humiga na si Xavier sa isang parte ng kama at tinapik ang bakanteng espasyo sa kanyang tabi. Mahiga na tayo. Pwede bang sa sofa na lang ako? Nina, don't make me repeat myself. Humiga ka na rito sa aking tabi. I won't eat you unless you want me to. Walang nagawa si Nina kundi ang humiga ng dahan-dahan sa kabilang dulo ng kama. Pinilit niyang magkaroon ng malaking distansya sa pagitan nilang dalawa. Pinatay ni Xavier ang ilaw at tanging ang liwanag na lang mula sa labas ang nagbibigay ng anino sa loob ng silid. Tahimik ang paligid pero sa loob ni Nina ay may malakas na tibok ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang bawat galaw ni Xavier. Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay ng lalaki na gumapang sa kanyang bewang. Biglang nanigas ang katawan ni Nina. Xavier, anong ginagawa mo? Akala ko ba... Shh! Matulog ka na. Gusto ko lang maramdaman na narito ka talaga. Na hindi ako nananaginip. Na may isang magandang babae na katulad mo na pag-aari ko na ngayon. Hindi ako gamit, Xavier. Tao ako. Sa mundong to, Nina, lahat ay pag-aari ng may mas malakas na kapangyarihan. At sa gabing to, at sa susunod pang 365 gabi, akin ka. Sa akin ka lang. Hinila ni Xavier si Nina palapit sa kanya. Ramdam ni Nina ang matitigas na muscle ni Xavier sa kanyang likuran. Kahit na natatakot, may bahagi sa puso ng dalaga ang nakaramdam ng seguridad sa mga bisig ng lalaki. Isang seguridad na puno ng panganib. Bakit mo ba talaga ginagawa ito? Hindi lang naman dahil sa lolo mo, di ba? Aist, masyado kang matanong. Sabi ko matulog ka na. Kailangan mong magmukhang fresh bukas. Ipapakilala kita sa mga board members ng kumpanya. I want them to be jealous of me. Because I have the most beautiful woman by my side.
Gagamitin mo lang pala ako para sa ego mo. Siguro. O baka naman, gusto ko lang makita kung hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging matapang mo. Sleep now, Nina. My Nina. Ipinikit ni Nina ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, ramdam niya ang marahang paghalik ni Xavier sa kanyang balikat. Isang halik na hindi formal, kundi puno ng pagnanasa at pangako ng mas marami pang gabi na katulad nito. Huwag kang magkakamaling tumakas, Nina. Dahil kahit sa dulo ng mundo, hahanapin kita at ibabalik kita sa kama ko. Bulong ni Xavier. Sa ilalim ng kumot, lihim na napahawak si Nina sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Tila isa itong babala. Isang babala na sa loob ng penthouse na ito, walang sino mang nakakalabas ng buo pa ang puso. Nasa kamay na siya ni Xavier Griffin at dapat niyang pagbayaran ang 5 milyon na utang niya rito. Ang buong ballroom ay nagniningning sa ilalim ng naglalakihang crystal chandeliers. Naroon ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa, mga politiko, artista at mga bilyonaryong negosyante. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Nina sa harapan ng isang malaking salamin sa dressing room. Hindi makapaniwala sa kanyang itsura. Suot niya ang isang emerald green na silk gown na yakap-yakap ang kanyang hubog. Ang likod nito ay sadyang nakabukas, nagpapakita ng kanyang makinis na balat. Ang kanyang buhok ay napakaupdo. Nilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang mamahaling kwintas na diamante. Xavier, hindi ko yata kayang lumabas. Sobrang iksi ng gown na to sa bandang hita at feeling ko lahat sila titingin sa akin. Bumukas ang pinto at pumasok si Xavier. Nakasuot siya ng isang basadyang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang misteryoso at matikas na dating. Huminto siya sa likuran ni Nina. Ang kanyang mata ay tila gumagapang sa bawat kurba ng katawan ng dalaga. Yan ang gusto ko, Nina. Gusto kong tumingin sila. Ang gusto kong malaman nila na ang babaeng kasama ko ay walang katulad. At huwag mong sabihing maikli ang gown na yan. It's perfect. It shows just enough to make them curious, but not enough to give them everything. Pero kinakabahan ako. Paano kung may magtanong tungkol sa nakaraan ko? Paano kung malaman nilang estudyante lang ako na nag-apply para maging asawa mo dahil sa pera? Lumapit si Xavier at hinawakan ang magkabilang balikat ni Nina. Ang kanyang hawak ay mahigpit pero may kasamang pag-iingat. Iniharap niya ang dalaga sa kanya at tinitigan ito ng diretsyo sa mga mata. Look at me, Nina. Mula sa segundong ito, lalabas tayo sa pintong yan. Ikaw na si Nina Griffin. Hindi ka na ang working student na nagmamakaawa sa office ko. You are the woman who captured the heart of the most ruthless CEO in this country. Isipin mo ang kapatid mo. Isipin mo ang 5 milyong nasa bangko mo na. Kayang-kaya mong gawin to. Gagawin ko to para sa kapatid ko. Good. At isa pa, huwag kang lalayo sa akin. Ayokong may ibang lalaking tumitingin sa kung anong pag-aari kong matagal na. Paglabas nila sa ballroom, agad na sumalubong ang mga flash ng kamera. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa kanila. Mahigpit ang hawak ni Xavier sa bewang ni Nina. Isang pagmamay-ari na hindi na kailangan pang ipangalandakan. Habang naglalakad sila, maraming lumalapit para bumati. Xavier, my friend! Hindi mo man lang sinabi na may tinatago ka palang ganito kagandang hiyas. Is she the lucky woman? Ani ni Marcus, na isa ring businessman. She's not lucky, Marcus. I am. This is Nina, my fiancé.
Nice to meet you po. Nagpatuloy ang gabi at ramdam ni Nina ang pagod sa kanyang mga paa dahil sa taas ng kanyang heels. Pansamantala namang umalis si Xavier para kausapin ang isang mahalagang investor kaya't naiwan siya sa gilid ng buffet table. Doon siya nilapitan ng isang lalaki, si Marco, isang kilalang playboy at karibal ni Xavier sa negosyo. Para kang goddess tonight, Miss Nina. Parang hindi ako makapaniwala na kay Xavier ka napunta. Alam mo naman ang reputasyon ng lalaking yan, hindi ba? He is a monster in the boardroom. Ani Marco, na halatang may gusto kay Nina. Magalang naman po siya sa akin, sir, at masaya po ako sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko ang lalaki at hinawakan ang kanyang kamay. Talaga ba? Or baka naman kailangan mo lang ng tamang lalaki. You know, if you get ever tired of his coldness, I am much more adventurous. Agad na binawi ni Nina ang kamay. Pasensya na po pero kailangan ko na pong hanapin ang asawa ko. Oh, come on. Just one drink, Nina. For old time's sake. O baka naman bawal ka ring makipag-usap sa ibang lalaki. Ganoon ba siya ka-possessive? Hindi na malayan ni Nina na nasa likod na pala nila si Xavier. Ang aura nito ay biglang naging madilim. Ang kanyang mga mata ay tila gustong manuntok nang makita ang kamay ni Marco na malapit sa braso ni Nina. Is there a problem here, Marco? Nabigla si Marco ngunit natawa. Oh, Xavier! Wala naman. I was just admiring your choice. Napakaganda ng asawa mo. Sinasabi ko lang sa kanya na swerte mo. Agad na hinila ni Xavier si Nina sa kanyang dibdib. Alam ko kung anong tinitingnan mo, Marco. At binabalaan kita. Huwag mo nang uulitin pang paghahawak sa kanya o kahit ang paglapit sa kanya ng ganito. Nina is not someone you can just talk to. She is a griffin. At alam mo kung anong ginagawa ko sa mga taong kumukuha ng pag-aari ko. Masyado kang seryoso, man. It's just a conversation. The conversation is over. Umalis ka na before ko pa makalimutan na nasa harapan tayo ng maraming tao. Nang makaalis si Marco, lalong humigpit ang hawak ni Xavier sa braso ni Nina. Halos masaktan na si Nina sa diin nito. Xavier, nasasaktan ako. Ano bang problema mo? Nakikipag-usap lang naman siya. Nakikipag-usap? He was touching you, Nina. Nakita ko kung paano kanya tignan. At ikaw naman, parang nag-e-enjoy ka pa. Hindi ako nag-e-enjoy. Sinubukan ko siyang iwasan pero ayaw niyang tumigil. Bakit ka ba nagagalit? Akala ko ba business lang to? Galit na humarap si Xavier at madilim ang muka. Masyadong malapit kay Nina. Business? Oo, business to. At bahagi ng business na ito na hindi ka magpapahawak sa kahit sinong lalaki. I don't share, Nina. Kahit sa pagpapanggap lang, sa akin ka. Malinaw ba yun? Napaka-unfair mo. Ikaw ang nagdala sa akin dito para ipakita sa lahat. Tapos ngayon nagagalit ka kapag may tumingin? Dahil ang tingin nila, parang gusto ko nilang hubaran sa harapan ko. At ako lang ang may karapatang gumawa nun. Tara na, aalis na tayo. Pero hindi pa tapos ang party. Marami pang gustong kumausap sa'yo. I don't care about the party. Nawalan na ako ng gana. Ang gusto ko lang ngayon ay iuwi ka at ipaalala sa'yo kung talagang kanino ka nakapirma. Halos kalad ka rin niya si Nina palabas ng ballroom. Nang makarating sila sa parking lot, agad silang pumasok sa loob ng kanyang luxury car. Walang imik si Xavier habang mabilis na nagmamaneho patungo sa penthouse. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila sasabog sa sobrang tensyon. Pagkarating sa penthouse, padabog na isinara ni Xavier ang pinto.
Bakit ka ba nagkaganyan? Akala ko ba ang goal natin, magmukhang masaya? Alam mo sa ginawa mo kanina? Baka mag-isip ang mga tao na seloso ka. Galit na hinila ni Xavier si Nina at isinandal sa pader. Dahil silosa talaga ako, Nina. Di ko kayang makita na may ibang lalaki na humahawak sa balat mo. Ang balat na ito, ako lang ang dapat humawak. Ako lang ang dapat may alam kung gaano kalambot. Hinawakan ni Xavier ang leeg ni Nina. Pababa sa balikat nito, patungo sa kuruba ng katawan. Xavier, akala ko ba walang ganito? Business lang, di ba? Bakit parang totoo na yung galit mo? Nag-uumpisa na ang takot ni Nina. Tinitigan si Nina ng matagal bago dahan-dahang lumapit ang muka sa labi nito. Dahil kahit anong pilit kong sabihin na business lang ito, kapag nakikita kitang kasama yung iba, nakakalimutan ko ang kontrata. Ang tanging naaalala ko lang ay asawa kita. At ang asawa ko, hindi pinamimigay. Hindi na nakasagot si Nina dahil agad na sinakop ni Xavier ang kaniyang mga labi. Ito ay isang halik na puno ng selos, pagnanasa at pag-aari. Isang halik na nagparamdam kay Nina na sa loob ng kontratang ito, hindi lang ang kanyang kalayaan ang nawala, kundi unti-unti na ring nilalamon ng apoy ang kanyang buong sistema. Nang humiwalay si Xavier, kapwa sila habol ang hininga. Pumasok ka na sa kwarto. Magpalit ka na. At huwag mo nang isusuot pa yung gown na yan. Ipapasunog ko yan bukas. Bakit? Napakaganda ng gown na to ah. Dahil nakita na ng ibang lalaki. I want clothes that only I can see you in. Now go. Before ko pa makalimutan na may kontrata tayo. At may gawin ako sa'yo na hindi mo makakalimutan. Mabilis na tumakbo si Nina patungo sa kwarto. Iniwan si Xavier na mag-isang nakatayo sa dilim ng sala. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero alam nilang dalawa na ang laro ay naging totohanan na. Matapos ang mainit na pagtatalo at ang mapang-angking halik ni Xavier sa sala, naging mabigat ang hangin sa loob ng penthouse. Mabilis na nagkulong si Nina sa master's bedroom. Pilit na pinapakalma ang kanyang naguguluhang puso. Ngunit sa kabila ng pagod mula sa party, hindi siya nais dalawin ng antok. Nakatingin lang siya sa kisame, damang-dama ang marangyang kama na tila ba unti-unti siyang nilalamon. Lumipas ang ilang oras, akala ni Nina nakatulog na si Xavier sa may sofa o sa kabilang silid. Ngunit isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa direksyon ng library. Ang silid kung saan madalas maglagi ang lalaki kapag ayaw nitong maistorbo. Ito ang tunog ng nabasag na baso. Kasunod ang isang mahinang ungol na tila galing sa isang taong nasasaktan. Dahan-dahang bumangon si Nina. Sa kabila ng takot at inis niya kay Xavier, nanaig ang kaniyang pag-aalala. Tahimik siyang lumabas ng silid at tinahak ang madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Xavier, ayos ka lang ba? Nakarinig ako ng nabasag na... Hindi natapos ni Nina ang kanyang sasabihin nang makita ang itsura ni Xavier. Ang lalaking matikas at agresibong CEO ay nakasalampak sa sahig, nakasandal sa kanyang lamesa. Ang kanyang tuxedo jacket ay nakatapon sa kung saan, at ang kanyang white shirt ay bukas ang 3 botones sa itaas. Pawis na pawis siya at mabilis ang kanyang paghinga, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Umalis ka rito, Nina. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto. Pero may nabasag ka.
Tingnan mo ang sarili mo, Xavier. Hindi ka makahinga ng maayos. Anong nangyayari? Panic attack ba to? Lumapit siya at kahit na pinipigilan siya ng tingin ng lalaki, nakita niya ang mga bubog ng baso sa sahig at ang natapon na alak. Hindi niya pinansin ang utos ni Xavier. Lumuhod siya sa tabi nito at pilit na hinawakan ang kamay ng lalaki. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Lumayo ka. Baka ano pang magawa ko sa'yo? Hindi ako lalayo, Xavier. Tumingin ka sa akin. Sabayan mo ang paghinga ko. Inhale. Exhale. Sige na, Xavier. Hindi mo kailangang labanan to ng mag-isa. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganon. Ang malambot na kamay ni Nina ay nakahawak sa nanginginig na kamao ni Xavier. Unti-unti, tila nahigop ng dalaga ang tensyon sa katawan ng lalaki. Ang mabilis na paghinga nito ay naging mas kalmado, hanggang sa dahan-dahan ang bumukas ang mga mata ni Xavier. Hindi na puno ng galit, kundi ng isang matinding pagod at lungkot. Bakit hindi ka pa natutulog? Bakit kailangan mo ba akong makita sa ganitong kalagayan? Nakarinig ako ng ingay at kahit naman siguro bato yung puso ko, hindi ka matitiis ng ganyan, no? Ano bang dahilan nito? Dahil ba to sa lolo mo? O sa trabaho mo? Napayo ko ang binata. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nina. Isang kilos na hindi inaasahan ng dalaga. Ang mapanganib na bilyonaryo ay nagmistulang isang bata na naghahanap ng kalinga. Akala ng lahat, kontrolado ko ang lahat. Akala nila, dahil marami akong pera, masaya ako. Pero gabi-gabi, Nina, gabi-gabi akong hinahabol ng mga multo ng nakaraan. Ang pressure na kailangan maging perpekto. Dahil kung hindi, babagsak lahat ng pinaghirapan ko. Xavier, hindi mo kailangan maging perpekto palagi. Tao ka lang din. May karapatan kang mapagod. Hindi sa mundong ginagalawan ko, Nina. Oras na magpakita ako ng kahinaan. Kakainin nila ako ng buhay. Pero ikaw, nakita mo na ang lahat. Nakita mo na ang dumi sa likod ng pangalang Griffin. Siguro ngayon, pinagtatawanan mo na ako sa isip mo. Bakit naman kita pagtatawanan, Xavier? Tingnan mo ako, Xavier. Hinaplos ng binata ang pisngi ng dalaga. Bakit ba napakabuti mo sa akin? Matapos ang lahat ng ginawa ko. Matapos kitang pilitin sa kontratang ito. Dahil alam ko ang pakiramdam ng nahihirapan. At dahil siguro gusto ko ring malaman kung sino talaga ang lalaking nasa likod ng maskarang suot mo. Nanahimik si Xavier. Ang kanyang kamay ay nanatili sa pisngi ni Nina. Dinadama ang init ng balat nito. Ang katahimikan sa library ay hindi na kasing bigat katulad ng kanina. Ngayon, puno na ito ng pag-unawa. Sorry. Sorry sa ginawa ko kanina sa party. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko nang makita kitang hinahawakan ng ibang lalaki. Pakiramdam ko, may kumuha ng isang bagay na napakahalaga para sa akin. Xavier, hindi ako bagay. Pero naiintindihan ko na. Selos ba talaga yon? O pride lang? Noong una, akala ko pride lang. Pero nang makita kitang nasasaktan dahil sa higpit ng hawak ko, doon ko na-realize na ayaw kitang mawala. At yun ang kinatatakutan ko, Nina.
Xavier, Huwag kang magsalita. Hayaan mo lang akong ganito. Kahit sandali lang. ipinikit ni Xavier ang kanyang mata habang nananatiling nakasandal kay Nina. Ang dalaga naman ay dahan-dahang inilagay ang kanyang braso sa likod ng lalaki. Niyayakap ito ng bahagya para magbigay ng init. Makalipas ang ilang sandali, inilalayan ni Nina si Xavier na tumayo. Dinala niya ito sa kwarto at pinahiga ng maayos. Sa halip na lumabas, naupo si Nina sa tabi ng kama. Hinahawakan ang kamay ng lalaki hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Bago siya tuluyang lamunin ng antok, tinitigan ni Nina ang mukha ni Xavier. Ang laging nakakunot na noo nito ay relax na sa ngayon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nina. Nagising si Nina na ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagulat siya nang ma-realize na nakasandal pa rin siya sa gilid ng kama ni Xavier, habang ang kamay ng lalaki ay mahigpit pa rin nakahawak sa kanyang palad. Ang tensyon kagabi sa library ay tila napalitan ng kapayapaan. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Xavier at nang makita si Nina, hindi siya bumitaw. Sa halip, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Good morning, Nina. Hindi ko akalain na dito ka talaga matutulog sa tabi ko. Nakatulog na rin ako habang binabantayan ka. So, ayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi na ba masakit ang dibdib mo? Mas okay na ako. Dahil siguro sa'yo. Salamat ha, Nina. At pasensya na ulit sa lahat ng inasal ko kahapon. Ang sumunod na buong araw ay naging kakaiba. Hindi muna pumasok si Xavier sa opisina. Nanatili lang silang dalawa sa penthouse, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay na wala sa kontrata. Nagluto si Nina at sa unang pagkakataon, nakita niyang kumakain si Xavier ng may gana, malayo sa pagiging formal na CEO. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang pagiging komportable sa isa't isa ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng kuryente na hindi na nila kayang itago. Gabi na at nakatayo si Nina sa terrace, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Malamig ang simoy ng hangin, kaya naman bahagya siyang napayakap sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan na nasa likuran na pala niya si Xavier. Dala ang isang manipis na kumot na ibinalot nito sa kanyang mga balikat. Baka magkasakit ka. Ayokong makita kang may sakit, Nina. Salamat. Ang ganda ng view dito, no? Parang ang layo-layo ng lahat ng problema. Humarap ang lalaki at sumandal sa rehas. Mas maganda ang view rito sa loob, Nina. Alam mo ba na simula nang dumating ka rito, hindi ko na kayang tumingin sa ibang direksyon. Xavier, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam nating dalawa na may hangganan tong lahat ng ito. 1 taon lang, di ba? Yan ang nakasulat sa papel. Pero ang nararamdaman ko ngayon, walang nakasulat na kahit anong rules para rito. Nina, pagod na akong magpanggap na wala akong pakialam sa'yo. Hinawakan ni Xavier ang mukha ni Nina. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang labi ng dalaga. Napapikit si Nina. Ramdam ang init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi niya na kayang itanggi na ang takot niya kay Xavier ay napalitan na ng isang matinding pagnanasa at pag-ibig. Sabihin mo sa akin na itigil na ito at lalayo ako. Isang salita mo lang, Nina, at rerespetuhin ko ang distansya natin. Pero kung di ka magsasalita, hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko
Xavier, hindi ko rin alam kung kaya ko pang lumayo. Yun lang ang kailangang marinig ni Xavier. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan si Nina. Hindi na ito katulad ng halik sa party na puno ng selos. Ang halik na ito ay malambot, mapanukso at puno ng mga salitang hindi nila kayang bigkasin ng malakas. Binuhat ni Xavier si Nina na parang isang prinsesa at dinala ito sa loob ng master's bedroom. Ibinaba niya si Nina sa kama ng dahan-dahan na tila ba ito ay isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang buwan na nagmumula sa bintana. Sigurado ka ba rito, Nina? I want this to be something you want. Not because of 5 million. Kalimutan mo muna ang pera, Xavier. Sa gabing to, gusto ko lang maging Nina at gusto kong maging sakin ka rin. Hinubad ni Xavier ang kanyang suot na t-shirt. Ipinapakita ang kanyang matipunong pangangatawan na kanina pa pinagmamasdan ni Nina. Lumapit siya at muling hinagkan si Nina sa noo, sa mga mata, pababa sa kanyang leeg. Bawat haplos ni Xavier ay tila nagiiwan ng apoy sa balat ng dalaga. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama. Bumubuo ng isang ritmo na sila lamang ang nakakaalam. Xavier, bakit pakiramdam ko parang mali ito? Pero ang sarap sa pakiramdam. Dahil matagal na natin tong pinipigilan, Nina. Simula pa nung unang gabing pumasok ka sa office ko, nabasang-basa. Alam ko nang guguluhin mo ang mundo ko. At heto na tayo ngayon, sa gitna ng gulo na tayong dalawang gumawa. Naging mas mapusok ang kanilang mga kilos. Ang mga damit na kanina ay maayos na nakasuot ay unti-unting napunta sa sahig. Ramdam ni Nina ang bigat at lakas ni Xavier sa ibabaw niya. Isang pakiramdam na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaba, pero may kasamang matinding saya. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga balat, tila nawawala ang lahat ng sakit ng nakaraan at ang pangamba sa kinabukasan. Ang gabing iyon naging saksi sa kanilang unang pagmamahalan. Isang kasalanang binuo, hindi ng galit, kundi ng isang pagnanasang matagal nang nag-aapoy sa ilalim ng kanilang pagpapanggap. Sa bawat ungol at bawat bulong ng pangalan ng isa't isa, isang kontrata sa pagitan nila ay tila naglaho na. Pagkatapos nila, niyakap ni Xavier si Nina ng mahigpit. You are mine now, Nina. Hinding-hindi na kita hahayaan na makaalis sa mga bisig ko. Paano kung matapos ang isang taon? Paano kung kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay? I'll make sure na hindi mo nagugustuhin bumalik pa roon. I'll give you everything, Nina. Just stay with me. Hindi na ito tungkol sa lolo ko o sa company. Ito ay tungkol sa atin. Natatakot ako, Xavier. Natatakot ako na baka isang araw, magising ako at panaginip lang pala ang lahat ng ito. Na ang bilyonaryong katulad mo ay hindi talaga kayang magmahal ng katulad ko. Hinalikan ni Xavier ang noo ng dalaga. Then I will spend every single day proving you that this is real. Na ang pusong ito na akala ng lahat ay bato, ay tumitibok lang para sa'yo. Nanatili silang magkayakap sa ilalim ng mga kumot hanggang sa dahan-dahang dalawin ng antok. Ang penthouse na dati ay malamig at walang buhay ay tila uminit dahil sa kanilang presensya. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, may isang lihim na hindi pa nabubunyag. Isang katotohanan tungkol sa nakaraan na kayang sumira sa lahat ng binuo nila
sa gabing iyon. Matapos ang gabing iyon sa master's bedroom, tila may nagbago sa ihip ng hangin sa loob ng penthouse. Wala na ang malamig na pader na nakapagitan kina Xavier at Nina. Ang bawat gising ni Nina sa umaga ay hindi na puno ng takot, kundi ng init ng yakap ni Xavier na tila ayaw na siyang pakawalan. Ang dati ay formal na deal, naging isang matamis na araw-araw na hindi nila inaasahan na kapwa nilang magugustuhan. Isang umaga, nagising si Nina sa amoy ng masarap na kape at bagong lutong pancake. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Xavier na nakasuot lang ng apron sa ibabaw ng kanyang pambahay na suot. Abala sa kusina habang seryosong tinitingnan ang isang cooking tutorial sa kanyang tablet. Xavier, anong ginagawa mo? Bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan ang mga katulong? Pinag-day off ko muna sila. Gusto ko, ngayong umaga, tayo lamang dalawa. At gusto ko ring subukan kung kaya ko bang tapatan ng sarap ng luto mo. CEO ka ng dambuhalang kumpanya pero nahihirapan ka sa pagbaligtad ng pancake. Akin na nga yan. Baka masunog mo pa yung kusina mo. Umiling ang binata at hinila na lang si Nina sa bewang. Ayst, hayaan mo munang gawin ko to para sa'yo, Nina. Sa labas, lahat ng tao sumusunod sa utos ko. Pero dito sa loob, gusto ko, ako naman magsilbi sa asawa ko. Ang salitang asawa ay hindi natunog ng kasinungalingan sa pandinig ni Nina. Habang kumakain sila, hindi mawala ang mga nakaw na tingin at mga haplos sa kamay. Ang dating seryosong usapan tungkol sa negosyo, napalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang kabataan, mga pangarap at mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. Xavier, alam mo, hindi ko akalain na ganito ka pala kabait. Akala ko talaga noong una, demonyo kang nagkatawang tao. Siguro nga noon, pero simula nang dumating ka, parang natuto ako na tumingin sa mundo sa ibang paraan. You make me want to be a better man, Nina. Hindi lang para sa lolo ko, kundi para sa'yo. Pagkatapos kumain, napagpasyahan ni Xavier na ilabas si Nina. Hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang business gala, kundi sa isang simpleng parke na malayo sa mata ng media. Suot ang mga simpleng damit at shades, naglakad-lakad silang maghahawak kamay sa ilalim ng mga puno. Sigurado ka ba na okay lang na nandito tayo? Baka may makakita sa'yo at pagkaguluhan ka. Hayaan mo sila. Sa gabing to, hindi ako si Xavier Griffin na bilyonaryo. Ako lang ang lalaking kasama, ang pinakamagandang babae sa mundo. Gusto kong maranasan ang normal na buhay kasama ka, Nina. Bumili sila ng dirty ice cream sa kanto. Isang bagay na ayon kay Xavier ay ngayon lamang niya natikman sa buong buhay niya. Nagtawanan sila ng marumihan ang ilong ni Xavier ng chocolate flavor at dahan-dahan itong pinunasan ni Nina gamit ang kanyang daliri. Ang sandaling iyon ay puno ng kilig, ang uri ng kilig na hindi nabibili ng pera. Nina, gusto kong malaman mo na kahit matapos ang 1 taon sa kontrata natin, ayoko nang matapos ang ganito nating pagsasama. Xavier, huwag tayong mangako ng mga bagay na baka mahirap panindigan. Alam mo naman ang sitwasyon natin. I'm serious, Nina. I'm planning to make this permanent. I want to marry you for real. Pagkatapos ng operasyon ng kapatid mo, gusto ko magsimula tayo ng maayos. Walang kontrata, walang bayaran. Pag-ibig lang. Bakit ako, Xavier? Marami namang iba riyan na mas kapantay mo. Dahil ikaw lang ang nakakita sa akin
noong wala akong suot na maskara. Ikaw lang ang nag-alaga sa akin noong mahina ako, Nina. You are more than enough, Nina. You were everything I didn't know I needed. Hinalikan niya si Nina sa gitna ng parke. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Nina ay siya na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Ang kanyang kapatid ay gumagaling na at ang lalaking dati ay kinatatakutan niya ay siya na ngayong sandigan niya. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa isang maliit na coffee shop para magpahinga. Habang naghihintay ng order, kinuha ni Xavier ang kanyang laptop para tingnan ang ilang email. Habang si Nina naman ay masayang nagbabasa ng isang libro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng ginhawa. Xavier, salamat ha, sa lahat-lahat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng kabutihang ginagawa mo para sa pamilya ko. You already paid me, Nina. Binuhay mo ang pusong matagal ng patay. Yan ang pinakamahalagang bayad na natanggap ko sa buong buhay ko. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang tawag ang natanggap ni Xavier. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bumalik ang bakas ng pagiging seryoso. I have to take this, Nina. Sandali lang. Nang lumayo siya para sagutin ang tawag, naiwan si Nina sa lamesa. Napatingin siya sa naiwang bukas na laptop ni Xavier. May isang folder doon na may pamagat na past acquisitions and closures. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang ginalaw ang mouse. Ang hindi niya alam, ang simpleng pag-click na iyon ang magiging mitsa ng pagtatapos ng kaniyang panaginip. Nakita niya ang pangalan ng dating maliit na kumpanya ng kaniyang ama. Ang kumpanyang naging dahilan kung bakit sila naghirap, kung bakit nawalan ng trabaho ang kaniyang ama, at kung bakit sila nauwi sa tondo. Ang dokumento ay malinaw. Ang kumpanya ni Xavier, sa ilalim ng kanyang pirma, ang bumasag sa pangarap ng pamilya ni Nina. Ilang taon na ang nakalilipas. Bumalik si Xavier sa lamesa nang may ngiti sa mga labi. Hindi alam na ang babaeng mahal niya ay kasalukuyang nadudurog ang puso sa harap ng kanyang laptop. Nina, ayos ko lang ba? Bakit bigla kang namutla? Agad na tumayo si Nina at nanginginig. May bakas ng galit ang muka. Xavier, kailangan ko nang umuwi. Masama ang pakiramdam ko. What's wrong? Dadalhin kita sa doktor. No! Huwag mo akong hawakan! Nagulat si Xavier sa naging reaksyon ni Nina. Ang tamis ng kanilang hapon ay biglang napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang akala ni Nina ay magtatagal habang buhay ay tila isang malaking kasinungalingan na unti-unti nang guguho. Paano ko magagawang mahalin ang lalaking sumira sa buhay ng pamilya ko? Tanong niya sa kanyang isipan. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Hawak ni Xavier ang manibela ng mahigpit. Paminsan-minsang sinusulyapan si Nina na nakatingin lamang sa labas ng bintana. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ng dalaga ay unti-unti nang bumabagsak, ngunit pilit niyang itinatago ang kanyang paghikbi. Hindi mawala sa isipan niya ang dokumentong nakita niya, ang pirma ni Xavier na naging mitsa ng paghihirap ng kanyang pamilya. Nina, kausapin mo naman ako. Ano ba ang nakita mo sa laptop ko na kinagagalit mo ng ganyan? Is it a business file? Is it about another woman? Sabihin mo sa akin, huwag kang manahimik ng ganyan. Magmaneho ka na lang, Xavier.
Pagdating natin sa penthouse, doon tayo mag-uusap. Ayoko munang gumawa ng eksena dito sa kalsada. Pagkarating sa penthouse, halos hindi pa nakakapasok ng tuluyan ang binata nang harapin siya ni Nina sa gitna ng malawak na sala. Nilapag ni Nina ang kanyang bag sa may sofa ng may puwersa. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at sakit. Now tell me, anong problema? Bakit bigla kang nagbago matapos mong mahawakan yung laptop ko? Nakita ko ang folder ng past acquisitions, Xavier. Nakita ko ang pangalan ng kumpanya ng tatay ko, ang Santos Engineering Works. At nakita ko ang pirma mo sa dokumentong nag-uutos na ipasara ang kumpanyang yon at kunin lahat ng ari-arian namin. Napatigil ang binata. Ang kanyang mukhang kanina ay puno ng pag-aalala ay biglang naging seryoso at tila nabalot ng kaba. Huminga siya ng malalim at sinubukang lumapit kay Nina pero mabilis na umatras ang dalaga. Nina, let me explain. Negosyo lang yun. 5 taon nang nakakalipas noon. Hindi ko pa alam na magtatagpo ang landas natin. Ang kumpanya nyo noon ay nalulugi na at kailangan naming i-liquidate ang assets para hindi na lumaki yung utang. Negosyo? Xavier, dahil sa negosyo na sinasabi mo, nawalan ng trabaho ang tatay ko. Dahil sa desisyon mo, inatake siya sa puso dahil sa sobrang stress at hiya. Nawala ang bahay namin. Nawala ang dangal namin. At ang kapatid ko. Kung hindi kami naghirap, baka mas maaga namin na ipagamot ang sakit niya sa puso. Hindi ko ginusto ang nangyari sa pamilya mo. I was just doing my job as a CEO. Hindi ko alam na ikaw ang anak ng may-ari ng kumpanyang yun. Kaya pala napakabilis mong magbigay ng 5 milyon. Kaya pala napakadali mong makuha yung loob ko. Siguro, nakonsensya ka, no? O baka naman, ito ang paraan mo para bayaran ang kasalanan ginawa mo sa amin. Ang gawin akong asawa sa loob ng 1 taon para lamang mapatahimik ang sarili mo. Hindi yan totoo, Nina. Noong inalok kita ng kontrata, wala akong ideya kung sino ka talaga. Nalaman ko lang ang tungkol sa pamilya mo noong nagsasama tayo at sinusubukan kong humanap ng paraan para itama ang lahat ng di ka nasasaktan. Itama ang lahat, Xavier. Sa bawat halik mo, sa bawat yakap mo sa akin itong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ngayon lahat yun nakakadiri. Ginamit mo ang pera mo para bilhin ako. Ang anak ng taong sinira mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin na mahal mo ako habang nakatago sa likod mo ang katotohanan na ikaw ang pumatay sa mga pangarap ng pamilya ko. Lumapit si Xavier at hinawakan ang magkabilang balikat ni Nina. Pilit na pinapatigil ang dalaga sa kanyang mga sinasabi. Ang kanyang mata ay puno na rin ng pagsisisi. Nina, makinig ka. Mahal kita. Hindi ko binili ang pag-ibig mo. Ang kontratang yun ay peke. Pero ang nararamdaman ko ngayon ay totoo. Lahat ay gagawin ko. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Basta, huwag mo lang akong iwan ng ganito. Tinabig ni Nina ang kamay ni Xavier. Huwag mo na akong lolokohin, Xavier. Ang perang binigay mo para sa operasyon ng kapatid ko. Sapat na yun para mabayaran yung utang mo sa amin. Tapos na ang kontrata natin. Hindi ko na kaya pang manatili pa sa bubong na ito kasama ang lalaking kinamumuhian ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. May kontrata tayo, Nina. 1 taon. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ko sinasabi. Matapang na tumingin si Nina sa mata ni Xavier. Subukan mo akong pigilan, Xavier. Ipakulong mo ako. Idemanda mo ako. Wala na akong pakialam. Mas gusto ko pang mabulok sa kulungan kaysa manatili sa tabi mo na bawat segundong nakikita ko ang mukha mo. Naaalala ko ang pagluha ng tatay ko noong mawala sa amin ang lahat. Tumalikod si Nina
at mabilis na pumasok sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi na niya kailangan ang mga mamahaling damit na binili ni Xavier. Kinuha niya ang kanyang lumang backpack at ang iilang gamit na dinala niya noong unang gabi niya sa penthouse. Paglabas niya, nakatayo pa rin si Xavier sa sala, tila isang rebulto na nawalan ng buhay. Nina, please. Pag-isipan mo ng mabuti ito. Gabi na. Saan ka pupunta? Huwag kang magpadalos-dalos. Kahit saan, huwag lang dito. At huwag mo na akong hahanapin pa, Xavier. Ang 5 milyon na binigay mo, ituring mo na lang na bayad na yun sa 1 taon na ninakaw mo sa akin. Kahit hindi pa tapos ang kontrata. Bago tuluyang lumabas si Nina, napatigil siya sa pintuan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang lihim na siya lamang ang nakakaalam sa mga sandaling iyon. Ang balitang balak sana niyang ibigay kay Xavier ngayong gabi para sana maging masaya silang dalawa ay mananatili na lamang na isang lihim. Isang bagay lang ang totoo sa ating dalawa, Xavier. Pero kahit ang batang to, hindi sapat para manatili ako sa'yo. Pabulong niyang saad. Anong sinasabi mo? Wala. Goodbye, Xavier. I hope you enjoy your millions. Because you'll never have me again. Padabog niyang isinara ang pinto. Paglabas niya ng Griffin Tower, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tulad noong unang gabi, basang-basa siyang muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamakaawa para sa pera. Ngayon, dala-dala niya ang kanyang dangal, ang kanyang galit, at ang maliit na buhay na nabuo sa gitna ng isang maling pag-ibig. Sa loob ng penthouse, napaluhod sa sahig si Xavier. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay tila walang silbi. Nakuha niya ang lahat sa negosyo, pero sa gabing ito, nawala sa kanya ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay tao, si Nina. Ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin ng penthouse ay unti-unting napalitan ng ingay ng mga makina ng bus at sigaw ng mga konduktor sa terminal. Doon, sa gitna ng siksikan at amoy ng usok, nakaupo si Nina sa isang sulok. Yakap ang kanyang backpack. Basang-basa pa rin siya at nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga natuklasan. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Xavier. Ang mga mata nito na puno ng pagsisisi. Ngunit hindi sapat ang pagsisisi para burahin ang sakit ng nakaraan. Tama na, Nina. Huwag mo nang isipin ang lalaking yun. Niloko ka niya. Binili ka niya para lamang pagtakpan ng mga kasalanan niya. Sumakay si Nina sa huling bus na babiyaheng panorte. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ningning ng Maynila, dahan-dahang hinaplos ni Nina ang kanyang tiyan. Doon niya naramdaman ang tunay na takot. Paano niya palalakihin ang batang ito ng mag-isa? Paano kung malaman ni Xavier? Makalipas ang 8 oras na biyahe, narating ni Nina ang isang malayong probinsya, kung saan naninirahan ang kanyang malayong kamag-anak. Isang payapang baryo na napapalibutan ng mga bukid at puno. Malayo ito sa ingay ng kumpanya ni Xavier at malayo sa alaala ng penthouse. Lola Ising, pasensya na po kung bigla-bigla akong sumulpot dito. Wala na po kasi akong matuluyan sa Maynila. Ano ka ba, Nina? Apo ka pa rin ng pinsan ko. Halika, pumasok ka. Bakit ka ba namumutla? At tila ba may dinadala kang mabigat sa loob mo? Gusto ko lang pong magsimula muli, Lola.
Ayoko na pong maalala ang kahit na ano tungkol sa Maynila. Lumipas ang mga buwan. Ang dating maputlang si Nina ay unti-unting nasanay sa simpleng buhay probinsya. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na bakery sa kanto at tumutulong sa pagtatanim ng mga gulay sa likod ng bahay ni Lola Ising. Ngunit habang lumalaki ang kanyang tiyan, lalong nagiging mahirap itago ang katotohanan. Magiging kamukha ka kaya ng tatay mo? Sana huwag mong makuha yung kanyang tigas ng loob. Pero sana makuha mo ang kanyang talino. Kahit wag na ang kanyang kalupitan. Saad niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Samantala sa Maynila, hindi tumitigil si Xavier. Ang Griffin Tower na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay naging simbolo na ngayon ng kanyang kabiguan. Mas lalo siyang naging masungit sa kanyang mga empleyado at ang kanyang mga mata ay laging may malalim na itim dahil sa puyat. I don't care how much it costs. I want her found. Nilibot niyo na ang buong Maynila. Pero nasaan siya? Isang babae lang si Nina, Ronald. Paanong hindi niyo siya mahanap? Sir, ginagawa po namin ang lahat. Pero tila ba sadyang nagtago si Ma'am Nina? Wala rin siyang kontak sa kanyang pamilya. Kahit ang ospital ng kapatid niya, binabantayan namin pero hindi siya bumalik doon. Hindi siya pwedeng mawala, Ronald. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang lahat. Hindi ko pa naibabalik ang dapat sa kanila. I am dying inside and she's out there somewhere, hating me. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles sa Xavier, may isang private investigator na pumasok sa kanyang opisina. May bit-bit itong envelope. Sir, may lead na po kami. May isang babaeng tugma sa description ni Nina Santos. Ang nakitang bumili ng mga bitamina para sa buntis sa isang butika sa probinsya ng Aurora. Napatayo si Xavier. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Buntis? Sinabi mo bang buntis siya? Opo, sir. Ayon sa mga nakakita, mukhang nasa 5 buwan na ang kanyang tiyan. Hindi alam ni Xavier kung matutuwa ba siya o maiiyak. Ang galit niya kay Nina dahil sa pag-alis nito ay nabalitaan ng isang matinding pangungulila at pananabik. Magiging ama na siya. Ang sanggol na bunga ng kanilang unang pagsisiping sa penthouse ay buhay at lumalaki sa sinapupunan ng dalaga. Ihanda mo ang kotse, Ronald. At ihanda mo ang lahat ng dokumento ng Santos Engineering Works. Ngayong gabi rin, pupunta tayo sa Aurora. Pero sir, may mahalaga po kayong meeting bukas sa mga investors. Paalala ni Ronald. I don't give a damn about the investors. I want my wife and my child back. Isasakripisyo ko ang buong kumpanya kung kailangan. Makuha ko lang muli ang kapatawaran ni Nina. Habang nagbabiyahe si Xavier patungo sa probinsya, si Nina naman ay kasalukuyang nakaupo sa labas ng kanilang maliit na kubo. Pinagmamasdan ang mga bituin. Nararamdaman niya ang maliliit na sipa sa loob ng kanyang tiyan. Alam mo anak, kahit wala ang daddy mo, bubuhayin kita. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng mundong to. Palalakihin kita ng may dangal. Hindi katulad ng mga taong akala nila lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Ngunit hindi alam ni Nina na sa mga sandaling iyon, ang lalaking kanyang tinatakasan ay papalapit na. Hindi bilang bilyonaryong CEO na mapagmataas, kundi bilang isang lalaking handang luhuran ang putik para lamang makitang muli ang kanyang mag-ina. Ang gabing iyon ay naging tahimik, ngunit para kay Nina, may kakaiba siyang nararamdaman. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na tila dinala ng hangin sa kanyang kinalalagyan.
Isang amoy na bahagi na ng kanyang mga panaginip at bangungot. Xavier, bakit pakiramdam ko nandito ka? Pabulong niya. Mula sa malayo ay natanaw niya ang mga ilaw ng isang sasakyan patungo sa kanilang direksyon. Isang mamahaling SUV na hindi pangkaraniwan sa kanilang baryo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam niya ang sasakyan na yun. Alam niya kung sino ang nasa loob. Hindi ako pwedeng mahanap dito. Sinubukan ni Nina na pumasok sa loob ng bahay, pero bago pa niya mahawakan ang siradura ng pinto, tumigil na ang sasakyan sa harapan ng kanilang bakod. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking pamilyar ang tindig kahit sa dilim. Nina! Napalingon si Nina at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang distansyang binuo ni Nina sa loob ng ilang buwan ay tila naglaho sa isang iglap. Bakit nandito ka, Xavier? Umalis ka na! Hindi ako aalis nang wala ka, Nina. At lalong hindi ako aalis nang hindi mo na nalaman na handa kong ibigay ang lahat para lang mapatawad mo ako. Nakatayo si Nina sa harapan ng kanilang maliit na kubo. Ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang malaking tiyan. Sa kabila ng dulo ng bakod, nakatayo si Xavier. Basang-basa, gusot ang mamahaling polo. At ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay mababakas ngayon ang labis na pagod at pangungulila. Nina, sa wakas, nahanap na rin kita. Halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo sa loob ng 5 buwan. Bakit dito ka nagtago? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Anong ginagawa mo rito, Xavier? Paano mo ako nahanap? Sabi ko sa'yo, di ba, na huwag mo na akong guguluhin? Tapos na tayo, di ba? Binayaran ko na yung utang ko sa'yo. Humakbang palapit ang binata kahit pinipigilan ng dalaga. Noong umalis ka, kinuha mo ang lahat ng dahilan para magpatuloy ako. At bakit hindi mo sinabi? Bakit mo tinago sa akin na magkakaanak na tayo? Dahil ayokong maging bahagi ka ng buhay niya. Ayokong lumaki ang anak ko na ang ama ay ang lalaking sumira sa pangarap ng pamilya namin. Sapat na ang 5 milyong kinuha ko sa'yo para sa kapatid ko. Yun lang ang kailangan ko, Xavier. Ngayon, umalis ka na. Nina, hindi ako aalis. Kahit itaboy mo ako, kahit saktan mo ako, mananatili ako rito. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan ko ang pamilya mo dahil sa mga desisyon ko sa kumpanya noon. Pero Nina, hindi ko alam na ikaw ang masasaktan ko. Kung alam ko lang, isasakripisyo ko ang buong Griffin Tower. Huwag lang mawala ang tiwala mo. Word, Xavier. Puro ka salita. CEO ka. Magaling kang magmanipula ng tao. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Ang yaman mo, ang kapangyarihan mo. Yan ang pumatay sa amin noon. Ngayon, gusto mo pang kunin ang natitirang saya sa akin? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ginawa ni Xavier ang isang bagay na hindi inakala ni Nina na magagawa ng isang mapagmataas na bilyonaryo. Dahan-dahang lumuhod ang binata sa putikan sa harapan ni Nina. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahiran ng dumi. Ang kanyang mga mata ay nakatingala kay Nina, puno ng pagsisisi. Nina, tingnan mo ako. Wala na ang bilyonaryo. Narito ako bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan. Pero handa akong itama ang lahat. Xavier, tumayo ka riyan. Ano bang ginagawa mo? Maraming nakakakita sa'yo. Hayaan mo akong makita nila. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo, Nina.
Bago ako pumunta rito, inayos ko na ang lahat. Muli kong binili ang Santos Engineering Works. Ipinangalan ko yun sa tatay mo at sa'yo. Lahat ng assets na kinuha ng Griffin Enterprise noon, ibinalik ko na ng may interes. Narito ang mga papeles sa loob ng sasakyan. Napatigil si Nina. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kirot. Hindi niya akalain na gagawin iyon ni Xavier. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo kailangang gawin yan para lamang mapatawad kita. Ginawa ko yun dahil yun ang tama. At dahil gusto kong patunayan sa'yo na mas mahalaga kaysa sa anumang negosyo ko, Nina. Ayokong lumaki ang anak natin na galit sa akin. Gusto kong maging ama na may pagmamalaki niya. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan na ang Xavier na minahal mo sa penthouse ay ang totoong ako. Napakasakit, Xavier. Napakasakit ng ginawa mo. Pakiramdam ko ay binenta ko ang sarili ko sa pumatay sa pangarap namin. Bawat gabi rito sa probinsya, iniisip ko kung paano kita kinamumuhian. Pero mas masakit dahil alam ko sa sarili ko na mahal pa rin kita. Tumayo si Xavier at niyakap si Nina ng mahigpit. I'm sorry, love. I'm so sorry. Nandito lang ako. Hindi na kita iiwan. Hindi ko nahahayaan pa na may pumatak pang luwa sa mga mata mo nang dahil sa akin. Humiwalay ng bahagya si Nina sa yakap. Tinitigan ang basang muka ni Xavier. Doon niya nakita ang katotohanan. Ang katotohanang hindi na kayang itago ng anumang kasinungalingan. Ang pag-ibig ni Xavier ay hindi na isang kontrata. Ito ay isang panata. Xavier, totoo ba ang lahat ng ito? Hindi mo na ba ako lolokohin ulit? I swear on my life, Nina. Ikaw at ang anak natin, ang priority ko ngayon. I'll step down as a CEO. If that's what it takes to keep you safe and happy. Isasama kita pabalik sa Maynila, pero hindi bilang asawa sa kontrata. I want you to marry for real, Nina. In front of God. In front of our families. Pagod na akong tumakas, Xavier. Pagod na akong magtago. Then stop running. Lean on me. Mula ngayon, ako ang magiging proteksyon mo. Gagawa tayo ng tahanan para sa pamilya natin. Sa gitna ng ulan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pagpapatawad at bagong simula. Ang galit na itinanim ni Nina sa kanyang puso sa loob ng 5 buwan ay tila tinangay na ng agos ng ulan. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. O siya, pumasok na kayo rito. Baka magkasakit pa ang bata sa tiyan mo, Nina. At ikaw, Irog, halika rito at magpatuyo ka. Mukha kang basang sisiw na bilyonaryo. Naririnig pala ni Lola Ising ang kanilang usapan. Napatawa naman ng mahina ang binata. Ang unang tawang lumabas sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Inalalayan niya si Nina na pumasok sa loob ng kubo. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa bewang ng dalaga. Salamat, Lola. Salamat sa pag-aalaga sa asawa ko. Ngumiti ng bahagya si Nina. Hindi pa tayo kasal, Xavier. Huwag kang masyadong kampante. Then I'll make sure na bukas rin. Magsisimula na tayong mag-asikaso ng kasal natin. I won't let another day pass without you being legally mine. Nakaupo sila sa loob ng maliit na kubo, magkahawak kamay at nakaharap sa maliit na mesa. Alam ni na Xavier at Nina
na ang sugat ng nakaraan ay nagsisimula na ring maghilom. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang mapanganib na kontrata ay nauwi sa isang pangakong walang katapusan. Ang malubak na maputik na daan ng Aurora ay unti-unting napalitan ng makinis na daan ng expressway. Sa loob ng sasakyan, hindi binitawan ni Xavier ang kamay ni Nina. Paminsan-minsan, hinahalikan niya ito, na tila sinisigurado sa kanyang sarili na hindi na muli pang maglalaho ang babaeng mahal niya. Habang si Nina naman ay nakasandal sa balikat ni Xavier, nakapikit ang mga mata habang dinadama ang malamig na aircon ng kotse. Are you okay, Nina? Kung nahihilo ka o nagugutom, sabihin mo lang. Pwedeng-pwede tayong tumigil kahit sa ang restaurant na gustuhin mo. Ayos lang ako, Xavier. Gusto ko lang makarating sa penthouse. Medyo pagod lang kasi ako sa biyahe. At parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Malapit na tayo. Ayon pa kay Xavier, ay tinawag na niya ang best OBGYN ng bansa. Bukas sa bukas rin, magpapacheck up na sila. Sisiguraduhin niyang perfectly healthy ang bata. Nang makarating sila sa Griffin Tower, tila naging estatwa ang mga guard at staff nang makitang inaalalayan ng kanilang CEO ang isang buntis na babae. Hindi lang basta inaalalayan, buhat-buhat pa ni Xavier ang mga bag ni Nina at ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Pagpasok sa penthouse, napatigil si Nina. Ang sala ay meron ng mas malalambot na carpet. Ang mga kanto ng lamesa ay merong safety paddings. At may mga sariwang bulaklak sa bawat sulok. Xavier, anong nangyari rito? Bakit parang nag-iba ang itsura ng penthouse mo? Simula noong umalis ka, narealize ko na ang bahay na ito ay hindi para sa isang pamilya. It was just a showcase of wealth. Noong nalaman kong buntis ka, pinabago ko yung ilang bahagi. I want this to be a home, Nina. A safe place for you and our child. Inakay niya si Nina patungo sa master's bedroom. Laking gulat ni Nina nang makitang may katabing pinto na doon. Na noong binuksan niya ay isang napakagandang nursery room. Kulay pastel ang mga pader. May nakahandang crib at puno ng mga mamahaling laruan. Xavier, ang aga pa para dito, pero napakaganda. Maraming salamat. Kulang pa yan, Nina. I promise you, gagawin kong lahat para maging masaya ka. Ngayon mag-rest ka muna. Hayaan mo ako naman ang mag-alaga sa'yo. Dahan-dahang inihiga ni Xavier si Nina sa malambot na kama. Siya mismo ang nagtanggal ng sapatos ng dalaga at kumuha ng mainit na tubig para punasan ang mga paa nito. Xavier, hindi mo naman kailangang gawin yan. May mga katulong ka naman. Gusto kong gawin to, Nina. Gusto kong maramdaman mo na espesyal ka. Noong wala ka, hindi ko magawang pumasok sa kwartong ito. Dahil bawat sulok, I remembered you. Ngayong nandito ka na, hindi ko nasasayangin pa ang bawat segundo. Alam mo, noong nasa probinsya ako, akala ko hinding-hindi na kita mapapatawad. Pero nang makita kita doon sa putikan, naluluhod lang para sa akin. Doon ko nalaman na totoong lahat ng sinasabi mo. Nina, tungkol sa kumpanya ng tatay mo, ang Santos Engineering ay operational ng muli. Nakausap ko ng tatay mo. Nung una, gusto niya akong suntukin. Pero nang malaman niyang magkakaroon na siya ng apo, medyo lumambot yung puso niya. He's waiting for us to visit him. Talaga? Kinausap mo si Papa? Anong sabi niya? Sabi niya, kung paiyakin daw kita ulit, kahit bilyonaryo ako,
ay hindi siya magdadalawang isip na bawiin ka sa akin. And I told him, you'll never have that chance because from now on, your happiness is my only business. Nagtawanan silang dalawa. Isang tunog na dati ay imposible sa loob ng penthouse na yon. Habang lumalalim ang gabi, nanatili si Xavier sa tabi ni Nina. Binabasa ang mga libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Xavier, paano kung kambal pala ito? Parang ang laki kasi ng tiyan ko para sa isa lang. Kung kambal di masaya. I'll buy another wing of this building and gagawin kong playground. Kahit ilan pa sila, Nina, kayang-kaya ko kayong buhayin at mahalin. Masyado kang advance mag-isip. Pero salamat, Xavier. Salamat sa pagbabago. No, Nina. Thank you. Thank you for not giving up on me. Even when I gave you the reason to hate me. I love you, Nina Griffin. At sa harapan ng Diyos, gagawin nating totoo ang apelyidong iyan sa lalong madaling panahon. Hinalikan ni Xavier ang tiyan ni Nina ng matagal. Bumubulong ng mga pangako sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sa mga sandaling iyon, ang huling bakas ng sakit at galit sa puso ni Nina ay tuluyan ng naglaho. Ang penthouse na dati ay saksi sa isang malamig na kontrata ay naging saksi na ngayon sa isang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. Ilang buwan ang mabilis na lumipas mula nang bumalik si Nina sa Maynila. Ang penthouse na dati ay saksi sa kanilang mga pag-aaway ay naging lugar na ng kanilang paglalambingan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Xavier na nakayakap sa malaking tiyan ni Nina, isang matinding kirot ang gumising sa dalaga. Xavier gising! Parang hindi ko na kaya. Ang sakit na ng tiyan ko. Agad na napabalikwas si Xavier. Sa loob ng ilang buwan, pinag-aralan niya ang lahat tungkol sa panganganak. Pero ngayong nandito na ang sandali, tila nawala ang lahat ng kanyang talino sa negosyo dahil sa kaba. Nina, teka. Dahan-dahan. Breathe, baby. Inhale. Exhale. Gaya ng ginawa natin noon sa library. Ronald, ihanda mo ang kotse. Ngayon na. Xavier, dalhin mo na ako sa ospital. Parang lalabas na sila. Mabilis na binuhat ni Xavier si Nina pababa ng building. Sa loob ng sasakyan, halos liparin ni Ronald ang daan patungo sa St. Luke's. Hawak-hawak naman ni Xavier ang kamay ni Nina. Hinahayaan niyang ibaon ang mga kuko ng dalaga sa kanyang palad dahil sa hapdi ng bawat kontraksyon. Malapit na tayo, Nina. Kaunting tiis na lang. I'm right here. Hindi ako bibitaw. Pagdating sa ospital, mabilis na isinakay si Nina sa stretcher. Hindi na pinansin ni Xavier ang mga reporter na nagsisimulang magkagulo sa labas. Nang mabalitaang ang asawa ng mailap na bilyonaryo ay manganganak na. Pumasok si Xavier sa loob ng delivery room, suot ang kanyang scrub suit. Nina, tingnan mo ako. You can do this. You are the strongest woman I know. Xavier, ang sakit. Ayoko na. No, Nina. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang pamilyang bubuuin natin. I'm here, love. I'm here. Congratulations, Mr. and Mrs. Griffin. It's a healthy set of twins. A boy and a girl. Nang ilapag ang dalawang sanggol sa dibdib ni Nina, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang bilyonaryong si Xavier Griffin, na kilala sa pagiging bato at walang emosyon, ay tuluyang bumigay.
Bagsak ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak at ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Thank you, Nina. Thank you for this miracle. Tignan mo sila. They are perfect. Sabi ko na sa iyo Kambal. Ang lakas kasi sumipa. Xavier, tingnan mo. Kamukhang-kamukha mo yung lalaki. Yung ilong, seryoso na kaagad. At ang babae, kasing ganda mo. I promise you, Nina. Lahat ay gagawin ko para hindi sila makaranas ng kahit anong hirap. I'll be the father I never had for them. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko at sa mga apo ko. Patawad kung naging matigas ang loob ko sa iyo noong una. Saad ni Mang Danny kay Xavier. Wala po yun pa. I understand po. Karangalan ko pong maging bahagi ng pamilya niyo. Nang makaalis ang mga bisita at silang dalawa na lamang ang naiwan kasama ang mga sanggol sa kanilang crib, lumapit si Xavier kay Nina. May inilabas siyang maliit na pelos na kahon. Pagkabukas nito, bumungad ang isang dambuhalang diamond ring na mas makinang pa sa anumang hiyas sa kanyang koleksyon. Nina, alam kong marami tayong pinagdaanan. Nagsimula tayo sa isang maling kontrata, sa galit at sakit. Pero ngayong gabi, sa harapan ng mga anak natin, gusto ko itong itanong ng maayos. Xavier, Nina Santos, will you marry me for real? No contracts, no expiration dates, no hidden agendas. Just you and me, together with our children, for the rest of our lives. yes Xavier, yes. Handa na akong maging Mrs. Griffin habang buhay. Isinuot ni Xavier ang singsing sa daliri ni Nina. Ang kislap nito ay simbolo ng kanilang bagong simula. Ang penthouse na dati ay malamig at puno ng pagnanasang walang patutunguhan ay naging isang tahanan na puno ng pag-asa. Ang dating malamig at minimalist penthouse ni Xavier ay hindi na ngayon makikilala. Ngayon ang bawat sulok ay puno ng makukulay na laruan, maliliit na sapatos at ang masayang ingay ng dalawang batang pasilit na naghahabulan sa malawak na sala. Dada! Dada! Look! Macy is a superhero! Saad ni Ace sa kanyang ama. No, Ace! Macy is the queen! Dada, tell him! Maktol naman ni Macy. Tumatawa si Xavier habang binababa ang kanyang tablet. Ang dating CEO na kinatatakutan ng buong business world ay kasalukuyang nakaupo sa sahig. May suot na paper crown na ginawa ng kanyang anak na si Macy. Sa kabila namang dulo ay si Ace na nakasuot ng kapa na gawa sa tuwalya. Okay. Si Ace ang superhero na magliligtas sa atin. At si Macy naman, ang pinakamagandang queen sa buong mundo. Pero kailangan ng superhero at ng queen na kumain ng prutas para lumakas. Deal? Deal, Dada! Deal, Dada! Sigaw ng dalawa. Maligayang kinain ang mga prutas. Mula sa kusina, lumabas si Nina habang nagpupunas ng mga kamay sa kanyang apron. Nakangiti siyang nakasandal sa pinto. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya. 3 taon na ang nakalipas mula nang talikuran nila ang madilim na bahagi ng kanilang nakaraan. At sa bawat araw ay tila isang panaginip na ayaw na niyang matapos. Xavier, huwag mo silang masyadong i-spoil. Baka mamaya ayaw na nilang matulog niyan dahil sa sobrang energy. Tumayo si Xavier at niyakap si Nina sa bewang. I can't help it, Mrs. Griffin. 3 taon na tayong kasal. Pero hanggang ngayon,
hindi pa rin ako makapaniwala na ito na yung buhay ko. Sila at ikaw. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Bolero ka pa rin ano? O sige na, pakainin mo na sila habang inaayos ko ang gamit natin para sa dinner mamaya kasama si Papa at si Ronald. Pupunta si Ronald. Ay nako, siguradong magrereklamo na naman yun. Kasi simula nang may kasal tayo, ay malambot na ako. Hayaan mo siya. Selos lang yon dahil hanggang ngayon single pa rin. Naalala mo ba, nung gabing dinala kita rito, patapos ng party, yung galit na galit ako dahil kay Marco. Paano ko makakalimutan yon? Muntik mo na akong lamunin sa sobrang selos. At yung gown na emerald green, pinasunog mo talaga, di ba? Yes, I still have no regrets about that. Ayokong makita ng ibang lalaki, ang ganda mo. Pero tignan mo tayo ngayon. Wala na ang selos. Wala na ang galit. Kasi natuto tayong magtiwala na, Xavier. Natuto tayong ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa pagsosuporta sa isa't isa. Salamat sa pagtupad ng pangako mo kay Papa. Ang kumpanya niya ngayon, isa na sa pinakamatatag sa industriya. Hindi ko yung ginawa dahil sa papa mo, Nina. Ginawa ko yun dahil yun ang tamang gawin. My wealth meant nothing when I almost lost you. Ngayon mas masaya ako na nakikita kitang nagtatapos ng pag-aaral mo at nagpapatakbo ng sarili nating foundations. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ako pumasok sa opisina mo nung gabing umuulan? Siguro hanggang ngayon, malamig pa rin yung puso mo. At siguro hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng kahulugan ng buhay ko. You saved me, Nina. Inakala mo ikaw ang nailigtas ng 5 milyon ko pero ang totoo niyan, ang pag-ibig mong nagligtas sa akin sa pagiging isang taong walang kaluluwa. Xavier, look. Itinuro ni Nina ang kanilang kambal na ngayon ay nakasilip sa salamin na pinto. Pinagmamasdan silang dalawa. Ace was wiping his sticky chocolate-stained hands on the glass while Macy was giggling. Aist, at hito na naman tayo sa mga kalat nila sa salamin. Natatawa na lamang si Xavier. Hayaan mo na. It's a sign of a happy home, di ba? Muli silang pumasok sa loob at agad na sinalubong ng yakap ng mga bata. Binuhat ni Xavier ang dalawa sa kanyang matitipunong braso. Isang brasong dati ay puro dokumento at mamahaling relo lamang ang dala. Pero ngayon, puno na ng pagmamahal. I love you, Mr. Griffin. Hanggang sa huli kong hininga. I love you more, Mrs. Griffin. No more contracts. Just us. Forever. Sa huling pagkakataon, bago lumubog ang araw sa lungsod ng Maynila, naghalikan ang dalawa, habang ang kanilang mga anak ay naghihiyawan sa tuwa sa kanilang paligid. Ang penthouse na nagsimula bilang isang lugar ng transaksyon ay naging isang dambana ng pag-ibig. Isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat at kahit gaano kagulo ang simula, ang pag-ibig na marunong magpatawad ay laging makakahanap ng daan patungo sa isang masayang bagong simula. Ang kwento ni Xavier at Nina ay hindi lang isang kwento ng bilyonaryo at ng isang working student. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng desperasyon at nahanap ang kanilang kaligtasan sa isa't isa. Ang kanilang happily ever after. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino,
Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo,
Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean the Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga,
Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma